King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 89. Ikalawang sparring. Ang pagganap ni Zhao Fang ay nagulat din kina Fang Hanyo, Zhao Yufei at Yang Qingshan. Ang batang ito ay hindi simple, upang makaatake sa loob ng radius ng Godly Suction Force ni Brother Nan Gongfan. Tumawa ng malakas si Yang Qingshan. Ang figure ni Zhao Fang ay parang hangin at nagpadala ito ng mga sinag ng mga bulalakaw pasulong. Ang flowing wind stance ay nagpahusay ng kanyang bilis at opens iba. Ginamit ng Godly Suction Force ni Nan Gongfan ang inner strength para kontrolin ang hangin at lumikha ng buhawi, ngunit ginamit ni Zhao Fang ang kanyang flowing wind stance para lutisin ito at naging sanhi ito ng bahagyang pagdilim ng mukha ni Nan Gongfan. Palibhas ay nasa ilalim ng parehong master, gusto niyang turuan ng leksyon si Zhao Fang ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo ang kalaban. Whirlpool Tornado. Bulalas ni Nan Gongfan nang biglang naging magulo ang orihinal na buhawi at itinulak palabas sa bawat direksyon. Ang lakas ng hangin ay madaling makabasag ng bahay. Nakakatakot na galaw. Naramdaman ni Zhao Fang na nadurog ang kanyang dibdib at napunit ang hangin patungo sa kanyang damit. Ito ba ang kapangyarihan ng isang holy martial art? Naningkit ang kaliwang mata ni Zhao Fang habang sinusubukan niyang maramdaman ang pagbabago sa inner strength ni Nan Gongfan. Ang kanyang silver wall technique ng pinakamataas na ika-6 na antas ay nakatayong matatag laban sa mapanirang airwave. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang disenyo at lalim sa likod ng mga galaw ni Nan Gongfan at nalaman niya na ito ay katulad ng kanyang tornado wind stance. Pagkatapos ay binuksan niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata at kinopya ang eksenang ito sa kanyang isipan. Shua! Kaagad, lumitaw ang isang eksena ni Nan Gongfan gamit ang kanyang whirlpool tornado sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa loob ng dimensyon, maaaring i-play ang eksena ng 10-10 beses na mas mabagal at maaari itong tingnan mula sa iba't ibang mga anggulo. Hindi nagtagal, nalaman ni Zhao Fang na ang mga insight ng kasanayang ito ay katulad ng tornado stance. Ikalimang galaw, Starfinger. Gumalaw si Zhao Fang kasabay ng hangin at nagpadala siya ng tumutusok na daliri na nag-iwan ng mga tuldok ng berdeng ilaw sa likod. Sa isang iglap, ang pinsala ng Starfinger ay tumaas ng husto. Ikalimang antas ng Starfinger. Parehong nagulat sina Fang Hanyo at Zhao Yufei. Sikat ang Starfinger sa Cloud Country dahil sa pagiging mahirap sanayin at pagkakaroon ng malalaking panganib. Ang kasanayang ito ay may kabuoang 7 antas. Kung ang isa ay umabot sa ika-4, maaari nilang ilabas ang kanilang inner strength sa labas ng katawan nang hindi man lang umabot sa ika-7 ranggo. Kapag ito ay sinanay sa ika-5 antas, ang mga pag-atake ay magiging parang bulalakaw, mabilis at maganda. Ang mas nakakatakot ay nakikita ni Zhao Fang ang mga kapintasan sa Godly Suction Force ni Nan Gongfan at doon siya nagpuntirya. Paano ito nagagawa ang lalaking ito? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Nan Gongfan habang mabilis niyang pinasabog ang kanyang mga patong ng hangin. Boom! Isang 3 metrong butas ang ginawa kung saan nagpalitan ng suntok ang dalawa. Sa isang tiyak na punto, ang paglilinang ni Nan Gongfan ay lumampas sa limitasyon ng ika-7 ranggo. Teng! Ang figure ni Zhao Fang ay bumagsak sa lupa nang hindi nasaktan. Dahil ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa pinakamataas ng ika-6 na antas, halos matamo niya ang anumang tama mula kay Nan Gongfan kung pigilan ng huli ang kanyang cultivation sa ibaba ng ika-8 ranggo. Salamat! Ngumiti si Zhao Fang habang tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Brother Zhao Fang. Hindi pa tayo tapos. Bahagyang nagalit si Nan Gongfan. Ibig kong sabihin, seryoso. Brother Nan Gongfan, ang iyong paglilinang ay lumampas lamang kay Brother Zhao Fang noon. Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi mo dapat gamitin ang mas mataas na paglilinang upang talunin siya, tama ba? Narinig ang boses ni Yang Qingshan. Malinaw na kung ang dalawa ay pareho sa parehong cultivation at ranggo, hindi kayang talunin ni Nan Gongfan si Zhao Fang. Masyado ko siyang minaliit. Sa susunod, seryoso akong makikipag-spar kay Brother Zhao. Sabi ni Nan Gongfan nang bumalik siya sa kanyang upuan. Seryosong makikipag-spar. Kinuha ni Zhao Fang ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Kung seryoso silang mag-sparring, nangangahulugan ito na gustong gamitin ni Nan Gongfan ang kanyang ika-8 ranggo na paglilinang.
Sa loob ng silid, hindi alam ng mga disipulo na hindi napapansin ang sparring. Brother Ye, itong Zhao Feng ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang kanyang silver wall technique ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na antas at isang mahirap na kasanayan tulad ng Star Finger ay umabot na rin sa ika-5 antas. Hindi lang iyon, parang may mga insight siya sa isang holy martial art. Bahagyang nagulat si Third Guard. Hindi mo ba naisip kung sino ang nagdala sa kanya dito? May kumpiyansa na sabi ni Yelin yun. Nakita ng dalawa ang labanan ni na Zhao Feng at Nan Gongfan. Ang pagganap ni Zhao Feng ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Hindi masama. Mukhang nabigo ang mga mata ko sa pagkakataong ito. Isang boses ang narinig sa tenga ng dalawa. Oo. Ang Third Guard at Yelin yun ay tumanggaw ng katutubo. Teka. Hindi. Sa sumunod na sandali, tumalon ang dalawa at bumulalas. Master. Paglingon nila, wala ni isang tao sa paligid. Ngunit ang boses ni Lord Guanzhen ay tiyak na narinig sa kanilang mga tainga. Inilibot ng dalawa ang kanilang paligid at nakita nila si Lord Guanzhen na naka-cross-legged sa isang puno na ilang daang metro ang layo. Ang kanyang aura ay tila iisa sa puno at nang hindi na pagtutuunan ng pansin ay madaling mamis siya. Ang sparring sa pagitan ng mga disipulo ay hindi lamang napunta sa Third Guard at sa mga tainga ni Yelin yun, nakarating din ito kay Lord Guanzhen. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay medyo lohikal dahil ang Guanzhen Palace ay ang teritoryo ni Lord Guanzhen. Lahat ng nangyayari dito ay hindi maalis sa kanyang isipan at ang mga taong ito ay kanyang mga alagad. Sineseryoso ni Master ang sparring na ito. Nagkatinginan sina Third Guard at Yelin yun at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Mas nakatuon ang mga mata ni Lord Guanzhen kay Beimoy. Bawat isa sa kanila ay mahusay na gumanap kasama si Zhao Feng na nagbigay ng kaunting sorpresa. Ngunit malinaw naman, si Lord Guanzhen ay higit na nagmamalasakit sa kanyang pangunahing disipulo, si Beimoy. Beimoy, matagal na tayong hindi nag-away. Iminungkahi ni Yang Qingshan. Sa mga tuntunin ng lakas, si Yang Qingshan ay bahagyang mas malakas kaysa kay Nan Gongfan at ang oras ay inilagay sa likod ng Beimoy. Si Zhao Feng at ang iba ay may mga mukhang interesado rin. Si Beimoy ay isang halimaw sa kanilang mga mata. Ang solong labanan, masyadong boring. Tumayo si Beimoy at hindi tinanggihan ang ideya ng pakikipaglaban. Ibig mong sabihin, nagsalubong ang mga kilay ni Nan Gongfan at Yang Qingshan. Bahagyang alam ni Zhao Feng kung ano ang sinasabi ni Beimoy. Pwede kayong 5 na pumunta ng sabay-sabay. Kalmado ang boses ni Beimoy na parang walang kwentang bagay lang ang sinasabi. Ano? Sabay-sabay. Gulat na gulat ang mga kabataang naruroon. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ng galit ay lumitaw sa mga mukha ni Nan Gongfan at Yang Qingshan. Ano? Masyado ka bang takot? Mabagal na naglakad si Beimoy sa pagitan ng 5 tao. Mabuti. Lumakad si Feng Hanyo sa battle circle. Kaagad, sumunod sina Yang Qingshan at Nan Gongfan at pinalibutan si Beimoy. Dahil si Zhao Feng at ang dalawa pa ay may mas mababang cultivation, tumayo sila ng medyo malayo. Labis na tense ang kapaligiran. Naabot na ni Beimoy ang peak na ika-8 ranggo, habang ang kabilang panig ay may 2 ika-8 ranggo at 3 ika-7 ranggo. Masyado ba siyang mayabang? Napaisip si Zhao Feng. Sa sandaling ito, pidyo hininga ni Third Guard at Yelin yun habang nakatuon sila sa labanan. Godly Suction Force. Pinangunahan ni Nan Gongfan ang pag-atake at itinulak ang isang palad ng puting hangin na bilog patungo sa Beimoy. Isang nakamamatay na puwersa ng paghila ang agad na lumitaw sa katawan ni Beimoy, ngunit ang huli ay nakatayong parang bato. Parang nakasubsob ang 2 paa niya sa lupa. Avalanche. Bulalas ni Yang Qingshan habang ipinapadala niya ang isang malakas na palad patungo kay Beimoy. Siya at si Nan Gongfan ang pangunahing pag-atake, habang ang 3 pa ay ang mga taga-suporta. Star Finger. Illusion of the Broken Moon. Dance of 8,000 Leaves. Sina Zhao Feng, Feng Hanyo at Zhao Yufei ay sumalakay mula sa gilid. Sa 3, ang hakbang ni Zhao Feng ay maaaring magbanta sa 8 ranggo habang ang mga pag-atake ng 2 pa ay halos magagawa. Agad-agad, sunod-sunod na pag-atake ang napunta sa Beimoy. Mabuti. Ripple of Destruction.
Tumayo si Beimoy at biglang ibinuka ang kanyang mga braso. Habang ginagawa niya iyon, ang mga ripples ng inner strength ay dumaloy sa kanyang paligid. Crack! Boom! Ang mga pag-atake ni Nan Gongfan at Yang Qingshan ay agad na natunaw at isa pang ripple ang nagpalipad sa kanila. Wow! Agad na niluwan ni Nan Gongfan ang isang subo ng dugo, habang si Yang Qingshan ay namutla at nagtamo ng panloob na pinsala. Baam! 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 Ang isa pang ripple ay agad na natunaw ang pag-atake ni Zhao Yufei, Feng Hanyo at Zhao Feng at pinalipad nito ang unang dalawa. Shua! Ang natitirang enerhiya ay nagpadala ng isang layer ng alikabok, na hamarang sa eksena. King of Gods, Kabanata 10. Beast Horde, Una. Ubo, ubo. Ang alikabok ay humihip pa sa mukha ni Third Guard at Yelinyon. Nagkatinginan ang dalawa at nakita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ang kapangyarihan ng 6 na dakilang prodigy ay nasa parehong antas ng mga cultivator sa ika-9 na ranggo. Sa sandaling ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lord Guanzhen habang nakatitig siya sa dust zone. Ang gitna ng alon ng alikabok. Nakatayo roon si Beimoy na ang kanyang mga paa ay kalahating pulgada sa lupa, lahat ng bagay na nakikita ay nawasak. Sa paligid niya, may ilang kabataang namumutla na nakaharap sina Nan Gongfan at Yang Qingshan na tinatanggap ang panloob ng mga pinsala. Sa kabilang panig, sina Feng Hanyo at Zhao Yufei ay bahagyang nasugatan din. Mayroon lamang isang pagbubukod. Sa mga panlabas na gilid ng dust zone, may isang nakatayo doon na hindi nasaktan na may tame time na ekspresyon. Ang lakas ng taong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga cultivator sa ika-9 na ranggo. Tinitigan ni Zhao Feng si Beimoy. Mula nang pumasok siya sa pangunahing pamilya Zhao at sa lungsod ng lalawigan, hindi pa niya nakilala ang isang henyo na napakatalino. Baka si Xin Huang lang ang makakalaban sa kanya. Sa pag-aayos ng alikabok, nakita ang sitwasyon. Walang ekspresyon na tumayo si Beimoy at sinabing casual. 60% lang ng aking lakas ang ginamit ko noon. 60%. May gustong sabihin ang mga henyong naroroon, ngunit walang lumabas. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Feng Hanyo. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit si Beimoy ay maaaring maging isa at tanging pangunahing disipulo ni Lord Guanzhen, samantalang siya ay maaari lamang maging isang panlabas na disipulo. Hindi niya namalayan na napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Sa loob lamang ng isang buwan, ang lakas ni Brother Beimoy ay halos kapareho ko ngayon. Napabuntong hininga si Yelinyon. Sa gusali, ibinuka ng grupo ng mga kabataan ang kanilang mga bibig, ngunit walang lumabas. Patay na katahimikan. Sa puno sa malayo, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lord Guanzhen. Malapit na, oras na. Ilang sandali pa. Oo, Brother Beimoy, napakalakas mo. Walang magawang sabi ni Yang Qingshan habang nagseselos na kumikislap sa mga mata ni Nan Gongfan. Sina Zhao Feng at Zhao Yufei lamang ang kalmado dahil malaki ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan nila. Brother Zhao Feng. Biglang lumingon si Beimoy kay Zhao Feng. Nanigas si Zhao Feng. Ano iyon? Damapo sa kanya ang mga tingin ng mga kabataan. Pinaputok mo ba ang daliri na iyon noon? Tinitigan siya ni Beimoy at winagaywe ang manggas. Napapikit ang mga kabataan at nakitang may maliit na butas sa manggas ni Beimoy. Malinaw, ito ay limitado lamang sa manggas ni Beimoy. Wala man lang marka ang braso niya. Paano niya ito nagawa? Kahit na ang iba ay nagulat. Nang magpalitan sila ng mga galaw, gumamit si Beimoy ng malawak na saklaw na pag-atake na nagpabawas pa ng pag-atake ni Nan Gongfan at Yang Qingshan sa wala bago pa man ito makalapit sa kanya. Sa ilalim ng gulat na mga titig, si Zhao Feng ay nagbigay ng mahinang ngiti. Siguro maswerte lang ako. Maswerte. Sumikat ang hinala sa mga mata ni Yang Qingshan, si Zhao Feng lamang ang hindi nasugatan. Hindi lamang iyon, ang kanyang pag-atake sa daliri ay tumagos sa kapintasan sa kilos ni Beimoy at nag-iwan ng maliit na butas doon. Kung isa lang ang ginawa niya, baka swerte na. Ngunit kung ang 2 puntos ay pinagsama-sama, ang pagkakataon na ito ay maging swerte ay napakababa. Bahagyang nagulat sina Third Guard at Yelinyon. Masyadong magulo ang eksena kanina at hindi nila ito napansin.
Si Lord Guanzhen sa puno ang bumulong-bulong. Napaka hindi kapani-paniwalang pangunawa, na mahuli ang kapintasan ni Beimoy sa isang iglap at atakihin ito sa kaguluhan. Ang tanging nakakaalam ng katotohanan bukod kina Zhao Feng at Beimoy ay si Lord Guanzhen. Sinuri na ni Lord Guanzhen ang nangyari, hindi niya rin napansin noon. Swerte. Hindi na siya tinanong pa ni Beimoy, pero medyo nairita siya. Nais niyang talunin ang lahat ng 6 na henyo sa isang hit na may perpektong pagtatapos. Hindi lang iyon nangyari, nakatanggap din siya ng makapal na pakol na butas sa kanyang manggas. Ito ang tanging marka na nagparumi sa kanya. Mula nang siya ay kinuha ni Lord Guanzhen bilang isang pangunahing disipulo, hindi siya nawala sa sinuman sa anumang aspeto sa kanyang henerasyon. Si Zhao Feng ang unang taong gumawa nito. Una, natalo siya sa mga tuntunin ng pagsasaulo at ngayon, may lumabas na marka sa damit niya. Dito natapos ang sparring ng mga disipulo. Umalis na si Lord Guanzhen, third guard at Ye Linyon. Bawat disipulo ay may natamo at kaya, lahat sila ay mabilis na bumalik sa kanilang mga bahay upang magtanim. Sa pagbabalik, ang imahe ng paglipat ni Beimoy ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Masyadong malakas. Si Zhao Feng ay walang mahanap na paraan para labanan siya ng diretso at si Beimoy ay gumamit lamang ng 60% ng kanyang lakas noon. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nalaman niya na ang cultivation ni Beimoy ay napakalapit sa ika-9 na ranggo at ang kanyang inner strength ay mas mahusay kaysa sa kanyang returning breath technique. Matapos suriin ang laban, makumpirma ni Zhao Feng na nakapagsanay si Beimoy ng 3 hanggang 4 na holy martial arts man lang. Sa gitna nito, ang rippling skill ay mas malakas kaysa sa karamihan ng holy martial arts at napagtanto nito si Zhao Feng na may mga pagkakaiba sa holy martial arts. Hindi nagtagal, naalala niya ang ilang nilalamang kabisado niya sa library. Ang holy martial arts ay nahahati sa mababang grade, medium grade, high grade at peak grade. Ang mga kasanayan na nakita ko noong araw na iyon sa Treasury Hall ay dapat na mababa ang grado. Sa loob ng isip ni Zhao Feng, mayroong napakaraming kaalaman. 2 araw na ang nakalipas, nakopya niya ang walang limitasyong dami ng kaalaman sa kanyang isipan, na karamihan ay hindi pa natutunaw. Pagbalik sa kanyang lugar, nagsimulang makakuha ng mga insight si Zhao Feng sa kanyang natutunan ngayon. Ang asensya ng Flowing Wind Stance ay kinuha niya. Bukod doon, nakakuha din siya ng ilang insight sa Tornado Stance. Inikat ni Zhao Feng ang returning breath technique at sa paligid niya ay narinig ang tunog ng sipol ng hangin. Star Finger. Sinaksak ni Zhao Feng at ang simpleng daliri ay nagdulot ng hangin sa paligid na umihip sa direksyong iyon. Ganito, ang Flowing Wind Stance ay nakakatulong sa bilis ng mga kasanayan habang ang Tornado Stance ay tumutulong sa mga nakakasakit na kasanayan at lumilikha ng malawak na hanay ng mga pag-atake. Si Zhao Feng ay nakakuha ng higit pang mga insight. Ang 4 stances ay Flowing Wind Stance, Tornado Stance, Partial Wind Stance at Burning Wind Stance na ang bawat stance ay lumalalim at lumalakas. Hanggang ngayon, natutunan ni Zhao Feng ang 50 hanggang 60% ng Tornado Stance. Kung tama siya, ang Burning Wind Stance at Partial Wind Stance ay parehong nakakasakit na kasanayan. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Zhao Feng sa kanyang silid. Isang tiyak na araw, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Young Master Zhao, sinabi ni Master Ye Linyon na puntahan mo siya, may mahalagang meeting. Isang katulong ang tumawag. Kadalasan, hindi siya ginagambala ng katulong maliban kung may apurahang bagay. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid at nagtanong siya ng direksyon. Ang lugar ng pagtitipon ay ang Sky Guards Battalion. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa gitna ng field. Pagdating niya, marami ng tao ang naroon at ang 2 nakaupo sa headset ay third guard at Ye Linyon ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang natitira ay pawang mga panlabas na disipulo ni Lord Guanzhen at ang bagong 10 Sky Guards. Nang dumating na ang lahat, "Sir Third Guard, anong nangyari?" Tanong ng isang kabataan. Tumugon ang Third Guard. Ang misyon na ito ay may ilang koneksyon sa nakaraang misyon ng pagpatay. Misyong pagpatay. Bahagyang nagulat si Zhao Feng, hindi ba nila napatay ang lahat ng mga bandido noon? Nakikiusyoso din ang ibang mga kabataang naruroon. Naisip ni Zhao Feng,
kung isa lang itong misyon ng pagpatay, bakit lalabas si Baymoy, ang pangunahing disipulo? Parang ganito iyan. Pagkaalis natin sa lugar ng bandido, maraming mabangis at nakamamatay na mga hayop ang nagsimulang sumalakay sa mga kalapit na nayon at bumuo sila ng Beast Horde na may layuning wasakin ang Guanjan Province City. Sinabi ni Yelin yun ang dahilan. Beast Horde. Gulat na gulat ang mga kabataan. Bakit magkakaroon ng random Beast Horde ang Bandit Zone? Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin ang eksena nang hinabol niya ang pinuno ng lobo. Sa oras na iyon, nakakita si Zhao Feng ng isang nakatalukbong na figure at ilang matataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang laki ng Beast Horde ay napakalaki. Mayroong maraming mababang antas na nakamamatay na hayop at ilang matataas na antas na nakamamatay na hayop na Samira na sa ilang mga nayon at nagsimula na silang magbanta sa Guanjan Province City. Mataimtim na sabi ni Yelin yun. Mataas na antas na kamamatay na mga hayop. Naninikip ang puso ng mga kabataan. Mayroong maraming mga alingaw-ngaw ng mataas na antas na nakamamatay na mga hayop. Personal na naranasan ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang two-winged sword-teeth tiger, sino man sa kanila ay magagawang sirain ang isang nayon at banta pa ang ilang maliliit na lungsod. Nagpadala na ng tropa ang Guanjan Province City, pero hindi pa rin sapat. Ang Beast Horde sa pagkakataong ito ay pagkakataon din para sa iyo. Inutusan kayong lahat ni Lord Guanjan na ipagtanggol ito. Sabi ni Third Guard. Ipagtanggol. Bumantong hininga ang lahat ng kabataan. Sa pamamagitan lamang ng labanan ang iyong potensyal ay mag-aapoy. Ang saloobin ni Zhao Feng ay nasa maliwanag na bahagi. Tulad ng pinag-uusapan ng mga tao. Roar! Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa itaas ng Guanjan Province City. Ano ang sitwasyon? Nakarating na ba ang Beast Horde sa Guanjan Province City? Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Binuksan niya ang kaliwang mata at nakitang may napakalaking gintong ibon sa kalangitan. Ang aura na inilabas nito ay mas malakas pa kaysa sa two-winged sword-teeth tiger. King of Gods, Kabanata 71. Beast Horde, Ikalawa. Q. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw na iyon sa buong Guanjan Province City. Plop, plop. Ang mga hindi cultivator ay agad na nahimatay. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinahusay na paningin at nakakita siya ng napakalaking gintong ibon 20 hanggang 30 milya ang layo. Ang Golden Eagle ay katulad ng Metal Beak Eagle na nakita niya sa Sky Cloud Forest, ngunit maraming beses na mas malaki. Ang lapad lang ng pakpak lang ay umabot ng 10 metro. Hindi maganda. Iyan ang sikat na Golden Beak Eagle King mula sa Sky Cloud Forest na namumuno sa kalangitan. Nakilala ng ilang cultivator sa lungsod ang gintong ibon. Ang Golden Beak Eagle ay isang mataas na antas na nakamamatay na hayop na maaaring kalabanan ang mga cultivator ng ika-9 na ranggo. Ho! Ang Golden Beak Eagle King ay tumangay patungo sa pader ng lungsod sa isang iglap. Agad-agad, 7 taong cultivator ang napunit. Ang pinakamalakas na cultivator sa 7 napatay ay umabot na sa ika-7 ranggo at hindi man lang niya nakita ang Golden Beak Eagle King na papasok. Q. Sa oras na ito, isang ulap ng gintong liwanag ang nagmula sa malayo. Ang ulap ng gintong liwanag na iyon ay binubuo ng libu-libong Golden Beak Eagle, na maihahambing sa mga martial artist ng tao. Ipagtanggol. Narito na ang Beast Horde, iulat mo ito sa Guanjan Palace. Ang Guanjan Province City ay sumabog sa kaguluhan nang ang lahat ay nagsimulang maghiyawan at maghiyawan. Sky Guards Battalion. Narinig ng lahat ng mga kabataan ang nakakatalam na sigaw na iyon, ngunit wala silang pinahusay na paningin ni Zhao Feng at sa makatuwid, hindi nila makita ang eksenang 20-30 milya ang layo. Mukhang may mataas na antas na nakamamatay na hayop malapit dito. Tila may naramdaman si Yelin yun at tumingin sa direksyong iyon. Sa madaling salita, mula ngayon, tutulong kayong lahat sa pagdepensa laban sa Beast Horde at magkakaroon ng battle points na ibibigay para sa kung gaano karaming beast ang napatay ninyo. Para sa mga regular na hayop, ang bawat mapatay mo ay makakakuha ka ng 1 puntos, habang ang isang mataas na antas na nakamamatay na hayop ay magbibigay sa iyo ng 20 puntos. Anunsyo ng Third Guard. Matapos sabihin sa kanila kung ano ang gagawin, pinangunahan ni Third Guard at Yelin yun ang mga kabataan palabas. Nang marating ng grupo ang pader ng lungsod ay nagulat sila.
Sa paningin ay angkawan ng mailap at nakamamatay na mga hayop sa langit at lupa. Ang mga nakamamatay na hayop lamang, mayroong ilang libo at daan-daang libong mabangis na hayop. Sobrang bilis. Nandito na ang mga halimaw. Huminga ng malalim si Yalinyon. Buti na lang nakarating na dito ang mga martial artist at tropa at sinimulan nilang patayin ang ilan sa mga umaataking hayop, pero ang problema ay ang Golden Beak Eagle sa langit. Ito ay katulad ng Metal Beak Eagles, ngunit ito ay mas malakas, kahit na ang mga normal na arrow ay hindi makakasira sa kanilang depensa. Masasabing ang Golden Beak Eagle ay isang evolved version ng Metal Beak Eagle. Ding! 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 Isang ulan ng mga palaso ang dumaong sa Golden Beak Eagles at sila ay nagbigay ng tunog ng nagsasalpukan na metal. Ngunit hindi man lang nagawang basagin ng mga pana ng mga martial learners ang depensa ng Golden Beak Eagles. So, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs Bow at binaril ang dalawang Golden Beak Eagles sa isang palaso. Isang palaso, dalawang agila. Bahagyang nagulat ang mga kalapit na mamamana dahil ang mamamana ay isang kabataang 14 na taong gulang pa lamang. Lahat, sumama sa laban. Mga mamamana, ingatan ang mga hayop sa langit. Ang ibang mga cultivator ay sumusunod sa mga hukbo at nakikipaglaban sa mga hayop sa labas. Utos ng General ng Guanzhou Province City. Ang mga tropa ay nagawang talunin ang mga normal na mabangis na hayop, ngunit ang mga magsasaka lamang ang makakalaban sa mga nakamamatay na hayop. Pumunta ka. Ang mga kabataan ng Sky Guards Battalion ay sumali sa labanan at pinatibay ang mga depensa. Ang Beast Horde ay isang pagkakataon upang pasiglahin ang potensyal ng isang tao habang nakakakuha ng mga battle points sa parehong oras. Ang mga alagad ni Lord Guanzhou ay agad na sumugod patungo sa malapit na mabangis at nakamamatay na mga hayop. Si Nan Gangfan, Fang Hanyo at Zhao Yufei ay nakarating na sa ikapitong ranggo o mas mataas at madali nilang mapatay ang 10-10 mabangis na hayop sa isang hit, ngunit napakarami. Patuloy na pinaputok ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs Bow at bawat palaso ay tatagos sa 2 hanggang 3 nakamamatay na hayop. Siguro dahil marami na siyang napatay, ang iba pang mga mabangis na hayop ay sumugod sa kanya na pulang mata. Tingnan mo, bulalas ng kalapit na mga mamamana. Ang mga bastos na ito ay may katalinuhan din. Bahagyang nagulat si Zhao Fang, ngunit hindi siya natakot sa kanila. Starfinger. Paulit-ulit na sinaksak ni Zhao Fang ang kanyang daliri at lumitaw ang mga sinag ng magandang berdeng ilaw, na agad na sumisira sa malaking bilang ng mga ibon. Ngunit nakuha rin nito ang atensyon ng mas malalakas na hayop. Q. Biglang, isang sigaw ang narinig at tumangala, isang high-tier na nakamamatay na hayop ang humantong sa isang grupo ng Golden Beak Eagles patungo kay Zhao Fang. Pigilan ang mga ito. Nagbago ang ekspresyon ng mga kalapit na cultivator. Ang mataas na antas na nakamamatay na hayop na iyon ay nasa ika-8 ranggo at kapag sila ay sumalakay sa lungsod, magdudulot ito ng kabuluhan. Starfinger. Tornado Stance. Matalim ang mga mata ni Zhao Fang habang nagpadala siya ng isang sinag ng Asher na ilaw na kumalat sa malawak na saklaw ng pag-atake. Top. Agad-agad, 5 o 6 na Golden Beak Birds ang nahulog sa lupa, patay. Ang mas nakakagulat ay ang bawat Golden Beak Eagle ay natusok sa lalamunan. Boom! Nakipagsagupaan si Zhao Fang sa Golden Beak Eagle at ayos lang siya habang ang Golden Beak Eagle ay napaatras. Napakalakas ng kabataang ito. Nasa ika-7 ranggo na sa murang edad. Nagulat ang mga kalapit na cultivator. Natagpuan ni Zhao Fang na ang Golden Beak Eagle na kakaharap lang niya ay mas malakas pa kaysa sa Two-Winged Sword-Teeth Tiger at halos nasa ika-9 na ranggo. Si Zhao Fang ay magpapabagsak ng hindi bababa sa 2 ibon na may tig-isang arrow sa bawat oras. Roar! Sa labas ng gate, may 5 pang mataas na antas na nakamamatay na hayop, o mas mainam na ipinahayag bilang pinakamataas na antas na hayop na dumating. Ang mga hayop na ito ay maihahambing lahat sa ika-9 na ranggo at pumatay sila ng 10-10 tao sa bawat tama. Nakita ni Zhao Fang ang mga hayop na iyon gamit ang kanyang kaliwang mata at sinadya niyang iwasan ang mga ito dahil lahat ng mga hayop na ito ay mas malakas kaysa sa Two-Winged Sword-Teeth Tiger. Trembling Ripple Kill. Isang sigaw ang nagmula sa isang kabataan habang ang figure ay nakaharap sa isang pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop. Boom!
Ang maliit na kabataang iyon ay nagawang lumaban kapantay ng napakalaking pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang mga kalapit na cultivator ay natigilan lahat. Bimoy. Nakita ni Zhao Fang at ng iba pa na ang pamilyar na figure ay nakaharap sa mga nakamamatay na hayop na nasa ika-9 na ranggo na may pinakamataas lamang na kultibasyon sa ika-8 ranggo. Ang pinakamataas na antas na kamamatay na mga hayop ay sobrang nakakatakot, sisirain nila ang lahat kung papasok sila sa lungsod. Teng! 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 Si Ye Linyon, third guard at ang kanilang mga kapwa ika-9 na ranggo ay lumipad palabas ng lungsod at sinalubong ang kani-kanilang mga kalaban. Kabuuang 5 hanggang 6 na ranggo ang ipinadala mula sa Guangzhou Province City, kapareho ng bilang ng pinakamataas na antas na kamamatay na mga hayop, ngunit ang Golden Beak Eagle King ay walang kalaban dahil ito ay napakabilis. Bagamat malalakas ang mga cultivator ng ika-9 na ranggo, hindi pa rin nila nagawang makipaglaban sa Golden Beak Eagle King sa himpapawid dahil ito ang nasasakupan ng huli. Ang bastos na ito. Sumasakit ang ulo ng mga mamamana sa pader ng lungsod habang pinagmamasdan ang Haring Agila. Kung ito ay isang normal na hayop lamang, maaari nilang lahat na ilabas ang kanilang mga arrow ng sabay-sabay at patayin ito. Ngunit napakalakas ng depensa ng Agila. Sa pangunguna ng Golden Beak Eagle King, daan-daan at libu-libong Golden Beak Eagles ang nag-zoom patungo sa pader ng lungsod. Bawat alon ng pag-atake ay mag-aalis ng buhay ng maraming sundalo. Sabihin sa lahat ng mga mamamana na paputukan ang mga bastos na iyon. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ng Guangzhou Province ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagutos. Ang taong ito ay ang general ng Guangzhou Province City, na siya mismo ay umabot sa pinakamataas na ika-9 na ranggo at katatapos lang niyang makapatay ng isang pinakamataas na antas na kamamatay na mga hayop kamakailan, na nagpapataas ng moral ng kanilang panig. Ngunit ang pagharap sa Golden Beak Eagle King ay walang magawa ang general laban dito. Ang Golden Beak Eagle King ay mabilis, malakas at ito ay lumaban lamang sa hangin. General Heng, kung hindi natin papatayin ang Golden Beak Eagle King, maaga o huli, mahuhulog ang ating panig sa kabuluhan. Nagsalita si Ye Linyon habang lumapag siya sa tabi ng pangkalahatang natatakpan ng dugo. Noon lang ay matagumpay niyang napatay ang isang pictier deadly beast ngunit nasugatan din siya. Q. Biglang naging blur ang Golden Beak Eagle King at sinuntok ang isang cultivator ng ika-9 na ranggo ng may bilis na parang kidlat. Tingnan mo, ang general at si Ye Linyon ay parehong nagbabala. Ang tao ay nakikipaglaban sa isa pang pinakamataas na antas na kamamatay na mga hayop sa oras na iyon at naisip niya habang narinig niya ang babala. Shua. Tong. Ang matutulis na kuko ng Golden Beak Eagle King ay tumagos sa ika-9 na ranggo ng Inner Strength Shield. Sumigaw ang tao saka siya pinagputol-putol ng dalawang nakamamatay na hayop. Nang makita ang eksena, nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Bastos. Nagngangalit sina General Heng at Ye Linyon. General Heng, dapat nating patayin ang ibong ito kahit na ang halaga nito. Lumitaw ang lamig sa mukha ni Ye Linyon. Napakahirap na magtayo ng isang taong cultivator sa ika-9 na ranggo. Ang isang maliit na lungsod lamang ay maaaring hindi manganak ng isa sa 10 taon. Dapat nating maakit ito sa lupa sa isang lugar pagkatapos ay tambangan ito. Napaisip si General Heng. Paano natin ito papatayin kung ang karamihan sa mga mamamana ay hindi man lang masira ang depensa nito? Mapait at walang magawang sabi ni Ye Linyon. Magtipon ng lahat ng pinakamahuhusay na mamamana. Ang nakamamatay na boses ni General Heng ay umalangaw-ngaw sa radius na ilang milya. King of Gods, Kabanata 72. Mga kasanayan sa pamamana. Di nagtagal, ang pinakamahusay na mga mamamana ay natipon malapit sa General Heng. Ang ilan sa kanila ay nasa ika-5 at ika-6 na ranggo, habang ang iba ay nasa ika-7 at ika-8. Ang grupo ay puno ng mga nasa katanghaliang gulang na tao bukod kay Zhao Fang. Bahagyang nagtaka si Zhao Fang habang nakatayo siya sa grupo ng mga tao. Itinulak siya ng iba pang malapit dito bago niya malaman kung ano ang nangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay akitin ang Golden Beak Eagle King malapit sa lungsod. Sinabi sa kanila ni General Heng ang kanyang plano. Simple lang ang plano, para inisin at saktan ang Golden Beak Eagle King at maakit ang atensyon nito.
Pagkatapos ay patayin ito gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng ilang ikasyam na ranggo. Ito ay marahil. Ang 7 hanggang 8 mamamana ay bahagyang nag-alinlangan. Ano? Hindi ba't magagawa na niyong lahat ang isang simpleng bagay na tulad nito? Malamig na sabi ni General Heng. Agad na nagpawisan ang mga mamamana. General, parang ganito. Masyadong mabilis ang takbo ng Golden Beak Eagle King. Higit pa rito, kapag ito ay gumagalaw, kinakaladkad din nito ang hangin kasama nito. Kaya't bago lumapit ang mga palaso, ito ay kusang lumilihis. Walang magawang sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na mamamana. Siya ay isang mamamana na umabot sa ika-7 ranggo at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mga kasunduan mula sa ibang mga tao. Mas maganda at mas malinaw ang paningin ni Zhao Fang, kaya alam niya kung gaano ito kahirap. Una, ang bilis ng Golden Beak Eagle King ay masyadong mabilis at kapag gumalaw ito ay maaabala ng hangin ang paggalaw ng arrow. Pangalawa, ang depensa ng Golden Beak Eagle King ay masyadong malakas, at maaari itong tumagal ng isang pag-atake sa ika-8 ranggo at maging maayos. Hindi lamang iyon, ang mga mamamana ay kailangang bumaril mula sa lupa habang ang hari ng agila ay nasa langit. Malinaw, may isa pang punto. Paano kung nagawa nilang saktan ang haring agila? Kinailangan din itong akitin ng mga mamamana sa lugar ng tambangan. Ang mga normal na cultivator ng ika-7 at ika-8 ranggo ay agad na masisira. Sa makatuwid, ang mga mamamana na naruroon ay walang tiwala sa lahat. Sa oras na ito, ang gininto ang blur ng Eagle King ay muling bumagsak at pumatay ng 10-10 tao. Shua! Matapos silang patayin, lumingon ang Eagle King sa ibang direksyon. Brother Beimoy, ingat ka. Bulalas ni Ye Lingyun at Yang Qingshan. Sa pagkakataong ito, ang Golden Beak Eagle King ay pumailanglang patungo sa Beimoy. Si Beimoy ay nakikipaglaban sa isa pang pinakamataas na antas na nakamamatay na halimaw at narinig niya ang sipol ng hangin sa kanyang likuran. Spiritual Crane Flying Wind. Gumamit ng profound speed skill si Beimoy at ang kanyang katawan ay naging parang crane at lumipad sa hangin. Ito ay isang holy martial art. Q. Ang Golden Beak Eagle King ay tumili at nakipagsagupaan kay Beimoy sa himpapawid. Boom! Ang pag-atake ng Golden Beak Eagle King ay naharang, ngunit si Beimoy ay bahagyang nasugatan. Matapos mabaigo ang Golden Beak Eagle King na patayin siya, nawala muli ang Eagle King upang makahanap ng bagong target. Ang bastos na ito. Kung mamatay si Brother Beimoy. Pinunasan ni Ye Lingyun ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa oras na ito, ang pinakamahusay na mga mamamana ay nagpaputok ng kanilang mga palaso sa Golden Beak Eagle King. Ding! Ding! Ang ilan sa mga arrow ay nagawang magpalabas ng mga spark sa mga pakpak ng agila ngunit ang depensa ay hindi nasira. Bahagyang malabo ang ekspresyon ng mga mamamana. Maliban na lang kung tumama tayo sa isang mahalagang punto. Umiling ang mga mamamana. Ding! 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 Biglang tumama ang isa pang ilang arrow sa Golden Beak Eagle King, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa matigas na gaya ng metal na balahibo. Nabigo na naman. Ang mga mamamana ay may mapait na ekspresyon. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Golden Stairs Bow, ngunit pareho ang sitwasyon. Ang mga palaso na nakalapit sa agila ay naalis sa direksyon ng hangin mula sa pag-flap ng agila. Q. Ang Golden Beak Eagle King ay biglang tumangay pababa patungo sa kalapit na mga mamamana. Mapatla ang mukha ng mga mamamana habang sinubukan nilang umiwas ngunit dalawa pa rin ang namatay. Lightly Floating Fairy. Unang ginamit ni Zhao Fang ang kanyang speed skill, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang Golden Stairs Bow at pinatay ang dalawang mababang antas na nakamamatay na hayop at itinulak pabalik ang isang mataas na antas na nakamamatay na hayop. Kung ikukumpara sa lahat ng iba pang mga mamamana, si Zhao Fang ay sobrang kalmado. Sa oras na ito ay napansin din ni General Heng si Zhao Fang at nagulat siya na ang huli ay napakalma sa sitwasyong tulad nito. Brother Zhao, dalubhasa ka sa busog. Napansin din ni Ye Lingyun si Zhao Fang. Oo, siguro kaya ko. Tumanggaw si Zhao Fang at nagpakita sa harap ni Ye Lingyun. Young Master Zhao, sigurado ka ba? Si General Heng ay may tame time na ekspresyon. Kung si Zhao Fang ay isang normal na mamamana lamang,
hindi niya iisipin na subukan niya ito. Ngunit si Zhao Fang ay isang disipulo ni Lord Guanzhen, ang responsibilidad ay papasanin niya. Kung ito ay para lamang maakit ito pababa, kung gayon hindi ito gaanong problema. Habang sinasabi ito ni Zhao Fang, dahan-dahan niyang binuksan ang Golden Stairs Bow at nagpas siyang patunayan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng aksyon. Ho! Nakahinga siya ng maluwag nang lumitaw ang mahinang berdeng liwanag sa kanyang mata at ang agila ay naging mas mabagal at mas malinaw sa kanyang mga mata. Shua! Sa ilalim ng pinahusay na vision mode, nakikita ni Zhao Fang ang pagbabago sa buto at dugo ng mga ibon. Tumayo siya at nakatutok sa Eagle King, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang palaso. Hindi simple. Nagkatinginan sina General Heng at Ye Linyon. Naramdaman nilang dalawa ang matalim, nakakatusok na aura mula kay Zhao Fang. Hiu! Biglang lumingon ang Golden Beak Eagle King. So! Agad na binitawan ni Zhao Fang ang kanyang mga arrow. Parang ang Eagle King ay patungo sa mga palaso at hindi sa kabaligtaran. Sa wakas, ang tatlong gintong arrow at ang Eagle King ay nagsagupaan. Oo, nagkabanggaan. Ang palaso at agila ay parehong patungo sa magkaibang direksyon, ngunit sa wakas ay nagtagpo ang dalawa. Shoo! Ang gininto ang palaso ay tumagos sa suson ng hangin at perpektong tumusok sa mata ng agila. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang mapang-angga ang ibang mga mamamana sa ibaba. Paano niya nagawa ito? Ang isang archer ng ikapitong ranggo ay may ekspresyon ng kawalang paniwala. Hindi niya matanggap ang katotohanang nagawang tamaan ni Zhao Fang ang mata ng Eagle King. Ding! Ang gintong palaso ay nagtaas ng isang kislap ng apoy habang ito ay lumihis sa talukap ng mata ng agila. Ha! Ang mga mamamana ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Napapikit ang Golden Beak Eagle King sa huling segundo. Bilang isang mataas na antas na nakamamatay na hayop, ang mga reaksyon nito ay napakabilis ngunit hindi nito napansin ang ngiti sa labi ni Zhao Fang. Shoo! Ang iba pang dalawang palaso ay sumunod sa unang palaso at muling tumama sa talukap ng mata ng ibon. Dahil ang unang arrow ay bumagsak sa windshield, ang landas ng paglipad ng dalawa pa ay mas mahusay. Ding! Tumagas ang dugo sa mata ng agila. Tuk! Ang pangatlong palaso ay tumusok sa eyeball. Ang unang dalawang arrow ay gumawa ng paraan para sa ikatlong arrow. Ang ikatlong arrow ay ang killing move. Hiu! Isang masakit na sigaw ang lumitaw sa kalangitan habang ang Golden Beak Eagle King ay nakatitig kay Zhao Fang. Ihanda ang pananambang. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang lightly floating fairy at sumakay patungo sa ambush zone. Sa oras na ito, sa wakas ay nakabawi na sina General Heng at Ye Linyon mula sa kanilang pagkagulat. Ambush! Maghanda! Naghintay sina General Heng, Ye Linyon at ilang pinakamataas na ranggo sa ikawalong ranggo. Hiu! Ang Eagle King ay sinumpa si Zhao Fang na puno ng galit. Nakaramdam ng lamig ang huli at alam niyang kinulong siya ng Golden Beak Eagle King. Smoke ang transparent step. Ang kanyang figure ay gumalaw at sumanib sa karamihan ng lungsod ng walang bakas. Ang Eagle King ay nawala sa anyo ni Zhao Fang ngunit alam nito ang lugar kung saan siya naruroon at sa oras na ito, sina General Heng at Ye Linyon ang sumalakay. Heavenly Destruction. Dazzling Slice. Ang dalawang peak 9th ranks ay sumabog sa kanilang kapangyarihan. Crop. Ang galit na galit, walang pag-aalinlangan na Eagle King ay tinamaan ng dalawang ikasyam na ranggo. Gumamit si Ye Linyon ng isang holy martial art at ang kanyang palad ay tila naging talon na humiwas sa depensa ng ibon at nag-iwan ng 8 malalalim na sugat. Ang sword skill ni General Heng ay kalahating holy martial art na sinanay hanggang sa pinakamataas na antas at mas malakas pa ito kaysa sa atake ng Ye Linyon. Swoosh! Ang espadang iyon na puno ng layuning pagpatay ay halos putulin ang ulo ng Golden Beak Eagle King. Pang! Pang! Boom! Bam! Kaagad, ginamit ng ikapito at ikawalong hanay ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan na halos pumatay sa ibon. Hiu! Ginamit ng Golden Beak Eagle King ang huling lakas nito at sumugod sa isang kabataang may hawak na gintong busog, puno ng puot.